Hi, hello, magandang araw. Ito pala yung part 2 ng pagpunta natin sa mga konsehal para magpasa ng medical assistance letter. Maaga nga akong nag-ayos dyan at naggayak. At medyo tinanghali na nga ako ng gising at mga 7:30 na ako nakapag-ayos. Maganda rin talaga na maaga akong umalis. Kaso nga lang inisip ko flag ceremony pala ngayon kasi nga Monday. Sigurado naman ako na hindi ako makakapasok agad. Alangang mauna pa ako sa kanila dun sa loob. May mga opisina kasi na every Monday lang talaga tumatanggap ng letter. Yung nakaraan kasing pagpunta ko ay Tuesday na, kaya sabi ko babalik na lang ako by Monday. Nung matapos nga ako maghilamos at mag-toothbrush nagpunas na rin ako ng mukha ko at nag-selfie mirror pa nga ako. At yun nga, nag-breakfast muna ako ng boiled egg, tokwa, tsaka ng chicken. Nagbabawas na rin talaga ako ng kanin. Kung mag-rice talaga ako is every lunch lang. Pero bihira naman ako magkanin. Minsan pinapalitan ko ng bread o kaya saging sabay yung rice. Masasanay na rin naman yung katawan mo eventually na hindi na nagkakanin. At yan nga, kung makikita nyo dun sa may upper part, ayun pala yung unang butas na ginawa sa akin, which is dun sa lungs. Then yung sa baba, ayan yung bago. Yung mga butas ko nakitang kita, di katulad ng ibang butas parang katuldok lang talaga at walang mark na naiwan. Kasi natanggal din talaga sila agad. Di katulad ng dalawa umabot na ng ilang buwan bago natanggal. At nag-start na rin pala akong magpasa ng mga papers ko sa mga bawat opisina ng konsehal. Wala pa nga lang mga konsehal dun sa mga opisina nila kasi gawang nasa meeting pa sila kay Mayor. Marami rin talaga humingi ng tulong dito sa City Hall, kaya maraming salamat talaga sa mga nagbibigay. Kaya ikaw, kapag hingi ka ng tulong, dapat mahaba ang iyong pasensya. Ito nga at meron kaming na-encounter habang humingi kami ng tulong dito sa isang opisina ng konsehal. Medyo matagal-tagal din yung hinintay ko bago matapos yung meeting nila at makapagpasa ako ng papel. Upon checking nila, kumpleto naman yung papel ko. Din nakareceive ako ng tawag sa bahay na kulang daw ako ng barangay clearance. Kaso nga lang masakit na yung likod ko, kaya yung mama na lang yung pinapunta ko doon. Kaso nga lang meron nangyari na hindi inaasahan. May na-encounter ang mama ko na masungit na staff dun sa opisina ng konsehal. At pinasuyo ko nga sa mama ko na ipakipasa yung barangay clearance para hindi na rin siya magpasa ulit kinabukasan sinabay niya na rin yun sa kanya. Sabi kasi ibalik niya yung kanya at may pinaayos pa dito. At nagkataon naman na magkasabay kaming nagpasa. Bawal daw po yun. Sinabi nga ng mama ko unahin na lang ako, wag na lang siya. Hanggang sa point na nag-breakdown na talaga siya kasi piling niya kapapahayain pa siya dun sa loob. Yung pakiramdam na humingi ka na nga ng tulong parang pahirapan pa sa paghingi ng tulong. Di naman namin kasalanan na magkasakit kami parehas at parehas kami mailangan ng tulong. This year lang talaga kami humingi sa City Hall namin at never pa kami nakahingi. Kaya parang medyo na trauma rin kami na ganito pala yung mga encounter namin. Sobrang dismaya ko nga sa nangyari sa mama ko at hindi niya naman deserve talaga yun kasi napakabuti niyang tao. Pinagchat ko talaga yung mga pwede kong hingian ng tulong at pati mismo yung konsehal kung saan nangyari talaga yung insidente na yun. At sa dami-dami kong ichinat, nag-response si Mayor at saka si konsehal. Pasalamat din ako na nag-response sila para at least kahit pa paano malaman din nila kung anong side namin. Kung isang beses lang ito nangyari okay lang. Kaso pangalawang beses na hindi ko rin kayang makita na umiiyak yung mama ko dahil sa mga ibang tao. Na hindi niya naman deserve na mangyari yun sa kanya. Pasalamat talaga ako kay konsehal kasi tumawag pa talaga siya sa amin. Alam mo yung concern niya talaga dun sa tao ramdam na ramdam mo talaga. Fast forward na nga after 2 days inabot niya na rin sa amin yung tulong financial para sa aming pambili ng mga gamot. Salamat konsehal. Itong realization ko sa nangyari napakahirap talagang mahiging mahirap. Kaya kailangan talaga may mga ipon tayo nang hindi na rin tayo umasa sa iba para sa mga ganitong bagay.